Kaugnay ng pagtataas ng La Nina Alert sa bansa, kausapin natin si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annaliza Solis. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Good afternoon po, Sir Rafi, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa. Good morning po. Opo, ano po yung asahan natin kapag ganitong nagtataas ng La Nina Alert ang Pag-asa? Well, Sir Rafi, ito pong pangalawang alert level ng ating ENSO Alert and Warning System. So, ang ibig sabihin lang po niyan, medyo mas tumaas po yung probability na magkaroon tayo ng La Nina at least October, November, December, na posibleng yung maging impact nito medyo mas mataas ang posibilidad na mas marami tayong ulan na matatanggap dulot ng mga tinatawag nating mga combined weather system. So, yan, nandiyan ang bagyo, low pressure area, intertropical convergence zone, yung monsoon natin, and then yung mga shear lines natin, yung mga possible mga combined effects na ito na posibleng makapagpabaha sa atin at magkaroon ng mga landslides, ay mataas po ang posibilidad until at least end of this year, yung nakikita natin sa ngayon. Ibig po ba sabihin ito, dadami yung mga papasok na bagyo? Or mas magiging matindi yung mga bagyong ito kapag pumasok na? Yes, Sir Rafi. Historically kasi nagkakaroon tayo ng mas maraming bagyo towards end of the year kapag meron tayong La Nina or La Nina condition. So ngayon, inaasahan natin may mga posibilidad a minimum of 7 and maximum of 13 na bagyo until end of this year, yung posible pa nating maranasan. At not necessarily na malakas in terms of super typhoon category, pero nandun yung mga posibilidad. But usually po, ang ating mga bagyo, yung characteristics nito kapag may La Nina, ay mas rain-bearing siya. Mas marami yung ulan na ibinibigay. So asahan po talaga yung mga pagbaha kahit hindi ganong kalakas yung bagyo, pero yung ulang dadalhin nito matindi. Tama po kayo, Sir Rafi. So yun po yung kailangan na matamang paghandaan natin dahil hindi lang po yung ulan na dulot ng bagyo ang posibleng maging mapaminsala sa atin, kundi yung pong sinasabi nga natin ng mga combination nitong mga weather systems na ito na maaaring tungo tayo, patapos tayo sa habagat, tutungo tayo sa amihan. So medyo yung pong ating mga kababayan ay kailangan pong mag-ingat dahil usually landfalling at crossing ang mga bagyo at this time of the year. Well, sana po mag-ingat at lahat na mapaghanda na ito habang maaga pa. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Good afternoon. Good morning. Yan po si Annaliza Solis ng Pag-asa.